nalaman ko lang na, ito palang sinasabi nilang dubbing, like yung Julio at Julia nung time na yun, na natatawa pa ako kasi, Tinagalog, parang nakakatawa, di ba? So, nung nagkaroon ako ng idea na, yung pala yung dubbing. So, behind nung yung pala yung dubbing. So, yun yung, doon nagsimula yung awareness mo pagdating sa dubbing. Parang ako ba, naging aware ako noon sa mga Dragon Ball Z, mga Peter Pan din. Pero, Julia talaga ako. Ang tagal na. Ate Teng, tanong ko lang, paano ka nagsimula pala dito sa industriya? Nag-start ako dyan. Actually, nasa isang consultancy firm ako noon. Tapos, yung isa sa mga boss ko noon, ang husband niya ay director, dubbing director sa ABS-CBN, si Danny Mandia, si Mr. Danny Mandia. Tapos nagkaroon ng isang bagong project. Sabi niya, nagkahanap sila ng bagong boses. Sabi, try mo mag-dub. Tapos paano ko magda-dub? Hindi, tatawag si Danny dito, papakinggan yung boses. So, syempre, sumasagot-sagot sa phone. Ayun, nung narinig niya yung boses ko, interested ka ba mag-dub? Ganyan. Sige po, ano po yung dubbing? Sige, basta punta ka lang dito. Okay, so Ate Teng, tanong ko naman, is this, syempre, saan ka nagtapos ng college? Sa De Los Santos. Nursing ako. Nurse, yun, exactly. Nurse ka nurse. Di ba nurse ako, nurse? Lasal ba, Lasal? Hindi naman. De Los Santos De College. Los Santos College. Yun yung tanong ko kasi diba, parang nag-college ka, tapos nursing yung course mo. Ang layo, di ba? Ang layo Kasi para, syempre, mapakita natin sa ating mga televiewers na it doesn't mean kung saan ka galing na course or kung ano man yung pinagmulan mo. Basta importante nga, you have the passion, you have the craft, di ba? Yes. So, Ate Teng, yung tanong ko, from being a nursing student, tapos, syempre, gumraduate kayo, tapos voice acting. Napunta dito. Oo, paano nga, ano yun? Parang ang layo ng connect. Oo, no? anong masasabi nyo naman dun sa path na Okay. Actually, kasi during college, days nung time na yon. Involved din ako, very active din ako when it comes to theater, ganyan. So somehow may rin, connected pa rin sa sa art, kumbaga. So, may ba kayo sa anime, Ate Teng? Nung una hindi. Or cartoons, kahit di Cartoons, anime, cartoons. Cartoons. Ano yung favorite character nyo? Noon, noon. syempre yung mga princess noon, di ba? Yan yung mga pinapangarap natin na, Kasi speaking of which, kaya favorite character, kasi alam ko ngayon na parang natatag kayo sa mga, parang tag kayo sa mga lead characters, di ba? Mga bida. Kasi marami na siyang Exactly, pinag-processa Sir na Joy. Kaya mga sikat. parang, ano yung pakiramdam nyo ngayon na parang kasama kayo dun sa mga voice artists na Parang- kapag sinabing Teng Masilungan, ay ano yan, boses ng bida yan, or boses ng mga Kumbaga, lead characters. Ano pong ano nyo doon? Anong feeling ko? Anong feeling nyo doon? parang you're one of the top and the Syempre, best sino ba voice naman talent. ang hindi masasayahan sa ganong daw malaman na, uy, talaga, nag-lead ka? Gusto kong tanongin. Sige lang ba yun? What is the first line ninyo sa sa industry? Yung, Hindi ko talaga makakalimutan yun. Yes, exactly. Kasi si Direk Danny Mandia kasi. pwede ba sinabi nating niya sa- sampulan sila nung first line nyo First with line ko, character? okay. Yung character. Siyempre, nanginginig pa ako. Nung takot na takot pa kasi yung nakapalibot sa akin, yung gagaling na dubber talaga before. Sabi ni Direk Danny Mandia, okay, ang posesan mo to, isang robot na halimaw. Halimaw? Anong robot na halimaw? Paano ko mabosesan ng robot na halimaw? So from magandang robot siya, babae, tapos biglang naging monster. Yun yung pinabosesan niya sa akin. Paano ko bobosesan to? O sige, bosesan na natin to, ganyan. Okay. So lakasan ng loob. Di, sabi sa akin, sige, ito yung talaga yung original na line na hindi ko makakalimutan. Yes. First line ko to ever, BTX, Neo BTX. Oh, I love that, Neo may BTX. kabayo. May kabayo Oo, na, I love that. CTP, something yung Si bida, PT. no? PT ba o baliktad pa? Tagal na kasi. So ako yung monster na robot na kunwari nagsaserve na ganyan, tapos biglang, Professor Takamiya, sabi niya, pag hindi ka sumama sa akin, putol ang ulo mo. Yun yung first line ko, Exact line. the exact line na yung binigay second sa line, akin. di mo na maalala. Second line, hindi ko na matandaan. Pero mumu ako dun mumung bata. Pero talagang, di ba? So, sa dubbing, sinasabi nila kasi, marami kasing mga,
aspiring voice artist dito sa Pilipinas eh, di ba? Kasi nga masyadong hook na tayo sa anime eh. Oo. Tsaka sa Actually, mga pag foreign. sinabing mga voice acting, akala nila dubbing lang. Oh, exactly. Oo. Hindi nila alam sa araw-araw na ginawa ng Diyos, puro voice over yung napapakinggan natin. Pag bukas mo pala ng radyo, may nagsasabi sa'yo, Yes. bumili ng ganitong produkto. Tsaka mamaya nga, sasample lang tayo ni Ate Teng ng mga boses eh. Kumbaga, syempre, kailangan ipakita natin sa mga... Let's Kasi, oo. kasi sabi nga nila, kapag voice talent ka, voice artist ka, parang behind the scene ka lang. Sabi nila. So, kayo Ate Hindi Teng, ka nakikita oo, hindi ka eh. nakikita. Pero ano ba talaga ang buhay sa likod ng mic? Kasi daw pag artista ka, nakikita ka sa TV. Pero kayong mga voice artist, kasi sabi nga ni Sir Choi, hindi kayo sumisikat. Okay lang na, no? Kasi hindi naman kayo... Hindi kilala. Mali, hindi kami nalalaos. Oh, hindi rin kayo Kasi hindi naman nalalaos. kami Hindi sumisikat. sumisikat, hindi nalalaos. Oo. Pero ano ba talaga ang buhay sa likod ng microphone sa dubbing? Ako ay isang nanay sa dalawang bata. Tapos, may bahay din, syempre. Ayun, isang housewife na nag-aasikaso ng mga anak. Ganun. Tapos, pag may time sa merong script din, nag-script din ako. Ganyan. Pagka nag-start po ba kayo sa, halimbawa, sa dubbing, kailangan ba memorize nyo na yung lines ninyo? No. On the spot On reading. the spot yan. yun eh. On the spot On the reading. spot. Andyan ang script, andyan ang video. Yun. At ito anong mas gusto ninyo? Maging kontrabida or maging bida sa isang Asian novela or sa isang Mas anime? masarap kontrabida. Bakit eh. kontrabida? Kasi, actually, bida kontra bida. Yung parang ganun siya. Kasi parang mas masarap yung ibigay yung emotion Ruby ba ito? Oo, Ruby, di ba? Bida kontra Oo, bida. bida kontra bida. So, ikaw rin ba Siya nag-boses sa ang content? bida doon eh. Kaya Di ba yung mamaya- Ruby ang isa sa pinakamahabang telenovela noon? Yung isa rin sa pinakamagandang artista. Maganda yun At kasi saka first time kasi siya na siya yung bida at the same time siya yung kontrabida. kontrabida. Parang Kasi may ganun. classmate talaga ako, ito totoo to. May classmate ako. If Glenda you're watching, avid fan talaga siya no. Kasi talaga. sobrang tsaka yung boses nga kasi talagang match Swak na talaga swak. dun sa Oo. Kailangan galingan ko talaga doon kasi ang dami kong kalaban doon sa role na yon. Talaga. Oo, totoo. Yun yung naging challenge din sa akin eh. Kasi may mga katimbre kasi ako eh. So may mga ilan kaming pinagpilian before ako talaga yung napili. Oh, Ang daming So, paano mo na-differentiate yung bida sa yun yung kontrabida? challenge sa akin. Kasi first time ko rin mag-lead na ang voice na kailangan kong gamitin mababa. Paano yung At boses na yan? sexy kailangan. Sige, sample. Sexy voice. Oo, ganun. Parang yung palip. O kailangan, Oo, wala yung nakikita. Parang kaya nakatakip. Kunwari pipikit kami Ate Teng, pipikit kami. Parang Tapos may sexy. imagine nila lang na Oo. napaka-sexy ko. Pipikit kami, tapos Sige, sample. ng eucalyptus voice. Aagawin ko si Hector. Ano man ang mangyari. Wow. Wow. Yeah, yung gano'n, di ba? Yung Pero kasi kontrabida. ibang- Yun yung kontrabida. Yun yung kontrabida ni So, dalawa yung side niya. Actually, Mabait at kontrabida. hindi eh. split Salbahe talaga personality ba siya eh. Ah. Bad talaga tong si Ruby. Si Okay. Ruby. Aside from Ruby, di ba, marami ka pang mga ginawang sumikat. Aside from mga telenovela, Marami Korean siyang novela, ano, Chinovela. Korean. Yung Irene, no? Irene, o yun. Ikaw sa din Irene. nag-boses kay Irene. Tapos, sa Korean novelas, sa Meet Your Garden. Meet Your Garden. Ikaw si... Yesha, tsaka si Xiaoyu, yung friend ni Kalahin mo, dalawa-dalawa pa yung Tsaka mga- sa mga anime, marami talaga siyang boses na Pero mamaya natin ipapakita yon. Kaya, syempre, sa ngayon, Ate Teng, ano pa yung, sa pagiging bida naman, ano yung gusto niyo sa pagiging bida? Kasi karamihan talaga, especially kung alam ng lahat, siya po yung si Sakura sa Naruto. Sa Naruto. So, ang haba ng season nun, di ba? So, bata sila. Hanggang Oo nga eh. tumanda na sila. Nag-matured na. Oo, di ba? Parang Apat na taon na yan. ngayon. 4 years Sobrang, na. 4 years tsaka na. Kasi nag-hit nga siya. Sobrang hindi nila alam ng mga audience na siya talaga yung original na sa Tagalog na si Sakura. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, syempre. Ate Teka, Filipino. anong feeling nyo? Parang kapag yun nga, yung ginagawa niyo yung mga ganong boses na bida. Yun nga kasi may characterization na tinatawag, di ba? So parang sasabihin lang sa akin nung dubbing director na itong character ni Sakura Matara yan, lagi niya inaaway si Naruto para siyang bungangera na ganito. So, In real life ba? ay, Bungangera. napakabait. Oh, you see? Pero so, ibig sabihin, napakagaling Napaka-sweet na ko, ano. ganun. Ano yung pinanguhugutan nyo, Ate Teng? Kapag halimbawa, nandun kayo sa isang scene. Kasi naalala ko si Tita Lucy, if you're watching po, hello. Kasi parang may pinanguhugutan daw di ba? Kailangan okay. may parang internalization or something na
Pagka may binabasa kang Oo. script. Parang kasi you forget kung ano ka. Yung ganun. Automatic yun. Automatic yun eh. Once Pagharap mo sa mikropono. Pagharap mo sa mic, pagkita mo dun sa character, yan character niya, ganyan yan. Okay, so hindi ako si Teng, ako to. Kahit anong problema mo. Ganon. Actually, may mga cases na gano'n. Kaiyak lang, pero pagharap sa mic. Parang mga artista rin na di ba? Oo, kaya behind, Behind, lang kasi kami, pero makikita din, ano yun mafe-feel din at Pero- maririnig pero- sa Meron ka na ba boses. binasa sa mga artista Ate Teng? Meron na rin Talaga? sa movie. Sino yan? Oo, parang Si- pwede naman tayong mag-name names. Okay lang yan. Okay lang. Para malaman na nila. Kasi it doesn't naman. Hindi kasi sa parang- totoo lang, marami raw nananalo ng award na hindi naman nila boses. Kasi ang nagbibigay talaga ng kumbaga emosyon, yung voice talent. Kasi kahit anong pangit ng acting ng artista, gumaganda. Pero kay Ate Teng, sige, sample lang tayo siguro mga dalawa, kahit dalawa lang or Actually, isang beses lang ako sa isang artista nung isa. time na yun. Sino oo. yung... Si Snooki Serna pa. Sobrang tagal na, di ba? Anong taon yun? Oo. Tapos kung meron isa na actually binosesan ko, pero kumanta siya. Pero kailangan sintonado yung kanta. Ay, hindi ko nung... Sa inyo. Hindi ka naman sintonado, di ba? Singer ka rin. Eh. Kumakanta rin. Kaya lang yun nga, sige. kailangan medyo sintonado yung dating. Okay. Alam ko na marami pa tayong pag-uusapan, kaya naman po sa ating pagpabalik dito sa VOTY TV Voice of the Week, makikita natin at matutungayan po natin ang iba't ibang boses ni Miss Teng Masilungan. Kaya naman po, magbabalik po ang VOTY TV.